Bakit nga po kaya kung minsan yung mabubuting tao tumitigil na sa paggawa ng mabuti? Why do good people stop doing good? Madalas, pagod na sila. Madalas, masyado na kasi silang naabuso. At merong salitang Ingles para dyan, burnt out. Kaya po, sa ebanghelyo natin ngayon, ito po yung pinapaalala sa atin, manatili tayong nagniningning sa paggawa ng kabutihan. Paano nga ba malalabanan ng burnout? Paano nga ba tayo magpapatuloy sa paggawa ng mabuti sa kabila ng pagsasawa natin o pang-aabuso sa atin ng iba, sa kabila ng kadiliman sa ating kalooban? Paano tayo magpapatuloy sa paggawa ng kabutihan? Ang sabi ng unang pagbasa, ang kailangan natin ay karunungan. Pero kung minsan, kapag tayo ay na-burn out na, ang una nating binibitawan ay ang karunungan. When we are experiencing burnout, the first thing that we let go is the wisdom of God. Nakakalimutan na natin panghawakan yung salita ng Diyos na sa kabila ng mga kasamaang ginagawa ng mga tao, maaari tayong manatiling mabuti, kagaya na nagniningning na liwanag sa gitna ng kadiliman. Kaya yung karunungan na yon, sana wag nating hayaang agawin ng ibang tao. There are people who will try to rob us of that oil of wisdom. May mga tao na nanakawin sa iyo ang langis ng karunungan na magpapanatili sa apoy ng iyong kalooban sa paggawa ng kabutihan. Tandaan mo, kahit walang yain ka ng ibang tao, kahit siraan ka nila, hindi nila dapat nakawin ang karunungang mayroon ka. Huwag mong hayaang nakawin nila ang pinaghuhugutan mo ng lakas sa paggawa ng mabuti. Huwag mong hayaang nakawin ng iba ang kabutihan mo dahil sa kasamaang ginagawa nila sa iyo. Manapa, inspire them to do what is good. Panatiliin mong nagniningning ang iyong liwanag. Minamahal kong mga kapatid, why do good people stop doing good? Because they stop seeking wisdom. They stop holding on to that wisdom. And sometimes, they let other people rob off that wisdom from them. Huwag mong hayaang kunin nila sa iyo ang karunungang yan. Ibig sabihin, huwag kang maaapektuhan ng masamang ginagawa nila. Sa banal na misang ito, ipanalangin natin sa Panginoon, nawa ay pawiin niya ang lahat na maaaring maging hadlang sa pagsunod natin sa kanyang kalooban. Amen.